sa Bible, Matthew chapter 25. Matthew chapter 25. At sa naman po sa ating mga paluhin, Book of Matthew chapter 25. Ito po is next in mga Bible, no? At hindi lang mga kata po sa Tagalog ay makikita niyo po dyan sa screen. Kaya niya. At magkakagad tayo na Spanish at ng Bisaya. Matthew chapter 25. At kung nakita po ninyo, ay ating babasahin po verse number 14 hanggang number 21. At kung niyo po makapansin, mga kapatid, ay ang maraming ulit natin bilang balik-balikan ito po patungkol sa mga binigyan ng Diyos ng talento. At doon tayo po muling babalik, okay, about the talent. Matthew 25, verse 14 hanggang 21. At kung nakita po nyo, habang nakaupo na kayo ay magkaroon tayo pa ng palitan pagbasa. Matthew 25, 25, 14 hanggang 21. Alright, nakita niyo po? Okay, muna, verse number 14. For the kingdom of heaven is as a man traveling into a far country who called his own servants and delivered unto them his goods. Then he that had received the 5 talents went and traded with the same and made them other 5 talents. But he that had received 1 went and digged in the earth and hid his Lord's money. And so he that had received 5 talents came and brought other 5 talents, saying, Lord, thou deliverest unto me 5 talents. Behold, I have gained beside them 5 talents more. His Lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. Now, bakit yung nakatanggap ng 2 talento? Nakalipo po? Napalago niya, nagawa niya 4. Dapat yung nakatanggap ng 1 talento, ang ginawa? Ibinaon sa lupa, tinago, hindi niya ginamit. Nakalipo po? Alright, ang hindi ko makatili, no? Pagbalik ng kanilang master, no? Ginantimpalaan yung nakatanggap ng 5. Ginantimpalaan yung nakatanggap ng 2. At yung nakatanggap ng 1, nakikinig ka sa akin, kinuha ko ng Panginoon at kanilang binigay. Doon sa nakatanggap ng 5. O hindi ko makatili na, binigyan din yung 5 talent. Are you listening? Amen? Dahil inaabing title, The 10 Talent Christianity. The 10 Talent Christianity. Now, ibig kong muling liwanagin na yung master dito, yung Lord dito, ay naglalarawan sa ating Panginoon sa Kristo. Are you listening? At tayo yung mga Kristiyano na bawat isang nakatanggap ng talento mula po sa Kanya. Are you with me? At ibig niya, yung lahat na natanggap natin mula sa Kanya, gamitin natin, doblehin natin. Sapagkat isang araw mula ngayon, okay? Whether you like it or not, pagbalik ng ating Panginoon, haharap tayong lahat sa Kanya. At magsusulit tayo ng ating mga sarili. Anong ginawa mo sa lahat ng ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo? Are you with me? Anong ginawa mo sa saving grace ng Diyos na ibinigay sa iyo? Iwalamig ka siya, huwag mong sayangin ang buhay mo. Huwag mong sayangin ang kaligtasan mo. Amen ka siya? Amen? Kung naritas ka na, dati yung pagtungo ng kalagyan, huwag mong sayangin yan. Sabi nung huwag mo nang isipin bang bumalik sa dating buhay mong masama ang inihatid sa iyo. Amen ka siya? Manalangin ka ng Diyos, ako yung pagbayan sa aming pong pag-usapan. Ang kailangan dalangin din, Lord, mangusap ka, magpapala ka, Panginoon, magpalakas ka,
nagbigay ka po ng pag-asa. Ako gamitin mo lamang, bigyan mo ng lakas at ang tinig, Panginoon, hinihiling ko sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Alright. Okay. Now, pinigit ko nila yung sa verse number 28, nagalit ang Panginoon, doon sa nakatanggap ng isang talento, kaya pinagalitan niya at binawi niya. In according to verse number 28, nandiyan pa kayo? Sabi ng Lord, take therefore the talent from him and gave it unto him which had what? Okay, 10 talents. Alright? Now, kailan ko ipakita, now, let me remind you, binanggit ko sa inyo, okay? The number 10, yung number 10 na binabanggit ko dito, ito tumutukoy ito sa tinatawag na high level of quality or performance. Ulit ito the number 10, na binanggit ito ay tumutukoy ito sa very high level of quality of performance. Doon natin kinuha yung salitang 10 times better. Nakikinig kayo? Amen? 10 times better. Okay? Ang ibig sabihin, hindi lang ito good, kundi very good. Di ba naman? Hindi lang ibig sabihin ito ay magaling, kundi napaka-galing. 10 times better. Alright? Nagpapakita po ito na yung taong nakatanggap ng 5 ay nag-strive for greatness. Amen, Kirsan? Amen? Talaga nagsikap siya ng improvement. Now, remember, yung Daniel chapter 1, yung si Shadrach, Meshach, and Abednego, alam niyo po sila? Nung sila po'y hindi kumain ng pagkain ng hari at hindi uminom ng alak ng hari at nakiisok silang ang kakainin nila mo nila yung mga tinatawag ng mga kosher, yung pagkain ng Hudyo. Alin din sila? Pagkalipas na ng panahon, nung sila iharap sa king, ano sabi ng Bible? They are 10 times better than doon sa mga tao doon sa paligid nila. Okay? Now, okay, kaya mula doon sa 5 talents, ginamit niya, naging 10. Di ba namin? At hindi ko talaga nakapita yung na binigyan din ito sa pagkatukunin yung isang talento, hindi binigyan ito sa 2, kundi binigyan ito sa nakatanggap ng 5. Kung sino yung pastoral, yung doon kay binigay. Okay? So pag nakakita talaga na nagsumikap yung 5 talent na ito, na maging 10 talent siya. Now, ibig ko ipakita ito, okay, sa dito ng biblical Bible numerology, meaning lahat halos ang number. Okay, pero ito pinapakita about God. For example, yung number 1 ay anong kahulugan sa Bible? Unity, di ba? Kaisahan. Amen? For example, yung God, there is only one God. Di ba? Amen? Amen? Na nasa tatlong person, pero isa Diyos. Yung ito naman ay sumasagisa sa harmony, sa mag-asawa, di ba? Pagkakaisa, di ba? Yung number 3, yung sasagisa. Or Trinity, di ba? Yung number 4, of creation. Sa ika-4 na araw, tinighan ng Diyos ang firmament. Amen? Yung kalawakan. Okay, di ba? Yung liwanag. Yung ika-4 na araw. Yung number 5. Anong simbolo number 5? Grace of God. The saving grace of God. Di ba? Now, yung number 10. Or what? Perfection. Di ba nabigisan? Amen? Kaya yung nakatagin ng pagtalis, talagang nagsumikap siya ang perfection. Di ba namin? Amen? Yung nakatagal ng God's saving grace, ibig na Diyos, pagsikapan mo, masahin yung buhay mo. Go unto perfection. Ano ba di ba? Amen? Amen? Ano ibig sabihin this one? Okay? God's saving grace. Ang mensahe nito, hindi ko makikita from time to time. Ang mensahe is what? Yung God's saving grace, okay? Ought not to be wasted. Huwag mong
Yes, na napakalaki ang Diyos para maabot ka lamang. Yung Diyos anak, nagkatawang tao, nagsakripisyo sa Diyos para maligtas ka lang. Tapos babalik ka sa dati mong buhay. Hindi na sa nun eh. Dati kang adik, dati kang puser, dati kang nasigero. Napakaliwanag. Ang master mo, Diablo. Hindi ba? Tapos nasave ka. Anong ginagawa mo ngayon? Hindi ba? Alam mo yung ngayon? Parang ibig nito siya. Tumatag po ang kanya. Nagtitinda ka lang sa sidewalk. Dapat after 10 years, may mall ka na. Tama ibig sabihin? Tama ibig sabihin? Kasi yun ba nag-step ka? For the grace of God. Okay? So, kaya nga, pakipasunan. Okay, God's saving grace ought not to be wasted. Kung sayangin. Pag ito to cause us to become what? 10 times better. Kasi nung nanap ko ang kanya. Kaya, ginawa ka ng Diyos to preach. Nagsusumikap ka ba? Di ba? Tinawag ka ng Diyos, binigyan kayo ng treasure para umaawit ka ba sa kanya? Amen? Tinawag ka ng Diyos, nang dati leader ka ng mga kabataan sa barangay. Yung bang leadership mo, ginagamit mo to lead the person to Christ. Ay, hindi ba ganun eh? Ang malungkot, maraming naligtas. Tapos maraming nangyayari. Hindi ka nagagamit ng Panginoon. Hindi ka naman nagplano. Ibig niya, kung natagpong ka niya noon na ganyan ka, okay, you are 10 times better kasi nung una, nung makilala mo siya. Alright? Ang biyaya ng Diyos ay hindi po dapat natin sasayangin. Now, ano ba ang purpose of salvation? Ano ba ang kanyang layunin? Ano ba ang purpose ng God-saving grace? Alright, number one. Sandali po. Number one. Titus chapter 3. God's purpose of saving grace. The Titus chapter 3, sandali po ako. Alright, tahan niyo po. Titus chapter 3, ready? Basa. Basa Tagalog. Upang sa pagkaaring ganap sa ating sa pamamagitan ng kanyang biyaya ay maging tagapagmana tayo ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Anong purpose? Ano man? To be heir. To be heir. Alright? Okay? To be heir. Maging tagapagmana. Kakata mo? Ano yung unang purpose ng Diyos? Number one is what? Ikaw yung maging what? Maging tagapagmana ka. You see? Kaya by God's grace, ikaw ngayon ay tagapagmana. Okay? Tagapagmana kaya, huwag mong sayangin yung buhay mo. Tagapagmana ng what? Ha? Sabi ng verse number 7, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kasi sabi sa, ikaw ay tagapagmana ng what? Lakas? Yung eternal, yung buhay na walang hanggan, ito po yung eternal possession. Ito po yung present possession. Hindi ka, okay, sa pagtanggap mo kay Kristo, hindi sinabing magkakaroon ka, kundi meron ka na. Ikaw ngayon may buhay na wala hanggan. Okay? Meron kang kaligtasan na hindi nawawala. So huwag mong sayangin yan. Huwag mong sayangin yan. Okay? Na-enjoy mo ba na ikaw ay ligtas? Nag-enjoy ka ba na alam mong heaven ang pupunta mo kung sakaling bawayan ka ng buhay? Na-enjoy mo ba na kung sakaling magkaroon ng nuclear war, alam mong langit naman ang pupuntahan mo? Kapag isang ikaw ay tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Nag-ulit that, heaven. Heaven. Okay, in 1 Peter chapter 1 and verse number 4. So, basahin niyo po sa inyong slide po. 1 Peter 1 and number 4. At
makikita nyo rin sa Tagalog, ha? 1-4. Una, ikaw ay tagapagmana ng what? Lakas? Alright, eternal life. Number 2, ikaw ay tagapagmana ng what? Verse number 4, kayo na, ready? To an? See that word? To an inheritance. Ha? Okay? Anong klaseng inheritance meron ka? Lakas? Incorruptible. Ano pa? Undefiled. Ano pa? Not faded, not away. Okay, bakit ito incorruptible? Bakit ito undefiled? Bakit ito hindi lumilibas? Alam nga, bakit ito may what? Sa English, ito may what? Reserve. Naka-reserve saan? Is it reserved in heaven for you? Heaven is a... Amen? Kung ikaw ay, kung isang araw ay malaman nung ikaw pa rin tagapagmana ng isang bilyonaryo, malulungkot ka ba? Iiyak ka ba? Matutuwa ka. Amen? How much more ang pamana sa iyo ay incorruptible, hindi mananakaw ng gobyerno. Are you with me? Amen? Hindi magiging ghost. Are you with me? It's what reserved in heaven for you. Ang mga kaibigan, sa umaga ito, matanong na kita. Pero ka bang katiyakan ng langit kung sakaling bawayan ka ng buhay? Ha? Are you sure? Are you sure 100% that if you die today, you will go to heaven? Kaibigan, kung wala ka pang katiyakan, tanda mo puti, hindi, walang kaligtasan sa religion. At hindi ka rin maliligtas ng iyong mabubuting mga gawa. Ang tanging mong pag-asa para makakatiyak ka ng hiniwalag na kundi si Jesus na namatay, nalibing at muling nabuhay. Na siyang nangako ng buhay na walang hanggan. Ang sabi ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Okay? Buhay mo lahat ka kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Siya yung pag-asa mo. Kaya yung umaga, I challenge you na tanggapin mo kaligtasan. Huwag kang lumabas ng gate nito na hindi mo napiyak ang tanging pumupuntahan. Manampalataya ka sa Panginoong Jesus, maliligtas ka. Ikaw at ang iyong sambahayan. Alright? You see, sa ganun pala maging tagapagmana ka ng eternal life. Pangalawa, tagapagmana ng what? Lakas? Tagapagmana ng what? Langit ng heaven. Kaibigan, isipin po rin, hindi ipinangako ng Diyos ang lupa sa tao. Ang kanyang pangako is what? Heaven for you. The Bible says, heaven and earth shall pass away. Lahat na nakikita mo sa kanan dyan sa taas at itong lupa ito, lahat ito may pawang nilipas. But thank God, meron siyang pamana, undefiled, di ba? Faded not away, reserved in heaven for you. Alright, ito yung purpose ng salvation. Alright? At dahil dito, ibig Lord, mula sa 5 talent, magsumikap ka, dahil magsumikap na maging 10 times better kaysa nung matakbo ang kalang Panginoon. Kaya naging siya? Amen? Pag-iwas ka, ano ko yung anak mo si Brother Marvin? Di ba? Nung magtakbo kami sa vulcanizing. Alam mo ba? Si Jennifer? Jennifer? Wala sa okay. Alam ko na single for gawin. Maganda na lang talaga eh. Easy. Ano na? O ngayon na lang si Marvin, wala na sa vulcanizing na siya nasa Angeles, nag-preach ng word of God. 10 times better kasi nagkakakuha natin. Amen? Kami hindi ko rin. Okay. Nung matagpo na ito, bisikleta. Ngayon, 3 kotse. Kaya siya, si Alan dati naka-cherry. No, di ba? May Montero. Kaya siya? Amen? Si principal kanta, si Brother Tom. Dati mga pamutor mo kayo mga naka-SLB. Are you with me? Hindi tayo nakatingin sa baterya. Okay? Ibig sabihin is what? Pinagbuti ng Diyos yung buhay natin. Tagapagmana.
eternal life, ng heaven, and Luke 12:32. Ano pa? Luke 12:32. Ano pa? Luke 12:32. Okay, nandiyan po kayo. Luke 12:32. Tayo po lahat. Ready? Ready yan? Pakalakas, fear na. Okay, kasi anong sabi ng Panginoon sa atin? Fear na. Fear na. Little flock. For it is your Father, good pleasure, to give you what? Lakas. Pakita mo? Tagapagmana ng eternal life. Tagapagmana ng pangalawa? Heaven. Pangalawa, tagapagmana ng what? God's kingdom. Yan yung Christian. Amen? God's kingdom. Okay, kaya normal lang talaga na mag-serve ka sa Kanya, pagputihin mo at maging masaya ka sa ating Panginoon. You see, ito yung purpose ng salvation. Kaya nga, huwag mong sayangin yung biyaya ng Diyos. Huwag mong sayangin yung God's saving grace. Di ba? Kasi natanggap natin mula sa Diyos. Alright? So, bakit ibig nyo makita tagapagmahal ka? Alright? Let me remind you siya, no? As an heir, no? Bilang tagapagmana ng Diyos, ano ibig sabihin? Okay, ibig niya, okay, hindi kayo maging fruitful. Maging fruitful ka. Okay, in John chapter 15, verse number 8, ha? As an heir, God wants you to be fruitful. Ang maging mabunga. In John 15, verse number 8, tingnan po. John 15:8. Wala na kayo? Ready? Basa. Herein is my Father glorified, that ye bear what? Much fruit, so shall ye be my disciple. Kita mo? Ibig niyang maging napakabunga mo. Alright? Okay? 10 times better kaysa nung una kanyang matagpuan. Mabunga sa kanyang, mabunga sa gawain ng Diyos, mabunga sa paglilingkod, at mabunga maging sa paghahandol. Nakikinig natin? Sa pagkaligoy mo, tagapagmana ka ng lahat. At ulit na, ibig na maging ilaw ka, nag-iilaw ka mula sa gitna ng katiling mo. In 2 Peter chapter 2 and verse number 9, ibig na Diyos, ikaw ay nagiging liwanag sa gitna ng kadiliman, sapagkat nakapagmana ka ng Diyos. Okay? Mabunga. Pangalawa, ikaw ay nagsibing liwanag sa gitna ng kadiliman. In 2 Peter chapter 2 and verse number 9. Nakita niyo yung salita dyan, peculiar? Peculiar means different. Kakaiba ka. Kakaiba ka sapagkat nagliliwanag ka sa gitna ng kadiliman. Nasa gitna ng mga tao ito, sa gitna ng lahing liko, merong nasa gitna nila yung tagapagmana ng Diyos. Merong buhay na walang hanggan, may katiyakan ng kalangitan, at may tagapagmana ng God's kingdom. And 2 Peter 3 verse number 9, bilang tagapagmana, ano nasa Diyos? Ayun, verse number 9. Ready? Tayo po lahat. First Peter, okay. Tama? 2:9. Okay, sige, okay, first Peter, tama, first. Okay, First Peter 2:9, ready? But ye are a chosen, a generation, a royal priesthood, an holy nation, and then what? Peculiar people, that you should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into what? Into a marvelous light. Peculiar means what? Different. Naiiba ka sa kanila. Hindi ko yung dati na lasinggero, sugarol, sasabay, bakumbado. Hindi ko yung dati. Paliwanag ba? Sapagkat yung tao na tagapagmana ng Diyos ay binago ni Kristo. Nagliliwanag siya sa gitna ng kadiliman. Kanina bigla. Ngayon, kahit mo nagdalaga na magaganda, nag-iinom, nagdalasay, hindi ka dapat gano'n. Di ba dapat ikaw sa gitna nila, nagliliwanag ka? Nakikinig ka sa akin?
makita mo yung buhay na isang tunay na nakakilala sa Panginoon. Alright? Bakit? Sapagkat liwanag ka eh. Tagapagmana ka eh. At ano ba? Steward ka ng gospel. Amen? Amen? Na yung ipinakikilala mo, yung Diyos na nagdikta sa iyo, ipinakikilala mo kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay mo. At ang Diyos magiging mabuti na sa kung kikilala na yung Kristong nakilala mo. Amen? Sabi ko sa bakit tagapagmana ka ng Diyos. Amen siya? 10 times better kaysa nung una kanyang nagtagpuan. Napangatong bagay, no? Okay? Bilang heirs of God, no? Fruitful, light in darkness, at pangatlong bagay na ibig niya, no? Na makita siya, sapagkat ikaw ay kanyang tagapagmana, ikaw ay puno ng kagalakan, full of joy. Full of joy. Nakikinig ka sa akin? Amen? Hindi kayo tinatago ka ng lungkot, tinatago ka ng problema, hindi lagi kang depressed, kundi ka full of joy sapagkat tagapagmana ka ng Diyos. Maniwala ba sa akin niyo? Yung ating joy, hindi ito yung superficial lang, hindi ito yung parang yung praise the Lord, ano mo, paglabas, hindi. Yung joy mo ay joy na hindi masukat ng pag-iisip ng tao. Remember si Paul na Silas? Bagamat nakabilang mo, bagamat nakakatena, at nananalaga, umaawit ng papurit sa Diyos. Bakit? Because they are full of what? Full of joy. In John chapter 16, John 16:24, hindi po. Hindi ko makita nyo na ito yung will of God na lahat ng kanyang is what? Full of joy. John 16:24. John 16:24. Alright, nakita niyo po? Ready? Ready, basa. Hitherto have you asked nothing in my name? Ask and you shall receive that your joy may be full. Kita mo? Upang maging lubos ang inyong kagalakan. The word full means what? Complete. Ano is it full? Complete. Amen? Meron contentment sa buhay mo. Ano yung siya? Hindi yung meron ka na gusto mo magharap ka pa ng marami. Hindi na siya gusto mo mapasaya ka. No, complete. Full of joy. Sapagkat ang kagalakan mo ay hindi nasusukat sa kung anong meron ka. Ano ba? Hindi mo anong meron ka. Di ba? Kung sapagkat nakakilala ka sa ating Panginoon sa Kristo. Alam mong langit ang pupuntahan mo, alam mong ikaw ay heir of God. Amen? Kapag ang kagalakan mo nakabase lamang sa kung anong meron ka sa mga luxury, believe me, Christian. Diba po hindi ka totoo magiging masaya. Meron ka na pero hindi ka papanatan. Kaya ni Christian, may bahay ka na sa Pila, may bahay ka pa sa Kalamba, may bahay ka pa sa Perth, may bahay ka pa sa Francia. Para ka congressman. Amen? Amen? Hindi magkasa sa 10 kotse, gusto 4 na po. Nakikinig ka sa akin? O, malaman ko kayo. Sinang maraming bahay, maraming kotse, masaya. Sabi mo, masaya pa sila ngayon? Ha? Masaya pa sila ngayon? Hindi sila, may mamurang tao. Nagawa niyo ko? Yung dyan na temporary lang. Temporary. You see that? You see that? Madadala pa na sa hukay yan. Madadala yun. Nakabaon na, minumulot ng tao. Alright na? Salamat, nakakilala tayo sa Panginoon. Yung joy natin, hindi nakabasa sa kung anong meron tayo. Kundi nakabasa pag nakilala natin ang ating Panginoon. In 1 Timothy 6:21, at ibig niya, okay, lahat ng ibinibigay sa iyo, ma-enjoy mo. Gamitin mo, ma-enjoy mo, palaguin mo pa. Okay?
You see, bakit? So bakit ikaw ay tagapagmana ng langit? Alright? 1 Timothy 6:21. First Timothy 6:21. Nandiyan na po kayo. Okay. 6:17. 6:17. Ready? Tama. Judge them that are rich in this world, that they be not what? Ano? Pablo? Pablo, paalalahanin mo yung mga member dyan na mayayaman, sagana. Huwag silang maging mapagmataas. Ni magtiwala man sa anong klaseng rich yan? Uncertain riches. Bakit uncertain? Totoo naman, hindi ba? Hindi pang lahat ng yaman meron ka sa mundo ito. Lumilipas yan. Hindi pang habang panahon yan. Kaya huwag mong ilakas ang tiwala mo sa kung ano meron ka. Kuling ilakas mo ang tiwala mo sa true and living God. Okay? But in the living God, pakalakas, who giveth us what? Great strength, all things to what? To enjoy. To enjoy. Okay? Kaya nga lahat ng binigyan niyo, gamitin mo, enjoy mo. Amen? Ano ko sabihin, nakikinig ba kayo? Basta may mga tao na mula ng pagkabata, puro tipid. Umanda, puro tipid pa rin. Puro tipid. Hanggang naman tayo, puro tipid. Nire-enjoy meron sila. Bili ka ng aircon, gamitin mo. Hindi, mas 12 ng gabi, tapos sa kanya. Puro pay-pay ng pay-pay. Gamitin mo. Dahil kang pamisa, bago mo tuloy. Kasi, amen? Na-enjoy mo ba yung blessing na siya? Binigyan na enjoy mo. Amen? Amen? Huwag mo itago. Parang may sabi niya, ay, kung minabagay sa'yo. May mga gamit ka ba sa bahay? Damit na 5 taon na, hindi mo pa nisusuot? Nakikinig ka sa akin? Lahat ng gamit mo na 5 taong hindi mo nagagamit, ang ibig sabihin, hindi mo yung kailangan. Paliwanag ba? Damit, bag, reduce na, nakatago lang. Pamigay mo, maging pagpapala ka. Walang masamang ibigay, hindi mo naman ginagamit. Ang masama bukas yung pamimigay mo pa. Basura na yun. At nakikinig ka sa akin. Minagamit ka pa sa puso, hindi mo ginagamit. Pamigay mo. Para magluwag-luwag yung kalooban mo. At yung bahay mo. Nakikinig ba kayo? Kaya binigay, enjoy mo. Kasi wala important. Inaamap na. Bukbuk na. Kainin, pamigay. Paano ba? Tama yung sabihin, paano may sabihin na, do not be obsessed with conservation. Ang sabi mo, be not obsessed with what? Conservation. Tago, ito, hanggang pa na tulungan. Puro tipid. At kayo mag-o-okoy. Ang laki ng 2 hipon lang nakatay. Katakin mo, anong tawag doon ba? Katakin mo kanya, ang hipon na 2. Hinati ka. Lagyan mo ng marami suwahiya. Amen? Na-enjoy mo. Hindi ka nag-isip mag-side, mag-aksaya ka. Next at gabi lang, naka-2 milyon ka. Kala ka tsaka pagkain. Kaya mukhang baboy ng tao. Hindi na? Hindi ka sabihin na. Ibig sabihin na, na-enjoy mo yung binibigay mo dyan sa iyo. Sapagat ang kalooban ng Lord, bilang tagapagbara ka, na-enjoy mo yung blessing na binibigay mo sa iyo. Amen? Material, pagkain, damit, na-enjoy mo. Nakikita ng mga tanong pinagpapala ang mga naging Panginoon.
bayo na napuntahan. Kaganda ng kusina, pero nagluluto ko sa labas. Kasi baka maulingan. Kaganda ng sana. At dapat, kaganda-ganda ng sana. Pero parang nasa mall, parang yung ikaw-tulan. Ang display na. Ang kinusa nila doon sa lugar doon. Walang kumigil sa sana. At nakakarpit yun. Okay, bakit ayong gabi? Baka masira. Hanggang sa nakamatay, baka masira. Hindi nagkano. Ibig ng Diyos, ikaw yung full of joy. Sa kapal sa mga tagapagmana kanya. Alright. And then what? Profitable. Bilang pag-iisip. Kaya, ano ang purpose ng God-saving grace? Maging tagapagmana ka. Ano yung pangalawa? Okay? Ikaw ay full of joy. Amen? Na-enjoy mo ang Panginoon. Pangatlo, profitable. Ikaw ay talagang kapaki-pakinaban bilang anak ng Diyos. Alright? Okay, notice Titus 3:8. Titus 3:8. Alright, tayo lahat ready? This is a faithful saying, and these things I will that thou affirm constantly, that they which have believing God might be careful to maintain what? Good works. These things are good and what? Profitable. Kapag pakinabang ka sa iyong kapwa. Alright, Bisan? Maaring nung araw, nung wala ka pa sa problema ng magulang mo, pero ngayon, kapag-pakinabang ka. Maaring nung araw okay, hindi ka kagamit ka, pero kagamit-gamit ka sa Panginoon. Amen isa? Naging blessing ka sa buhay ng maraming tao. Maaring araw, nabubuhay ka lang para sa iyong sarili, pero hindi natutuhan mo na. Okay? Na hindi ka na para mabuhay pa sa iyong sarili, ngunit para kay Kristo namatay, muling nabuhay. Profitable. Kapag-pakinabang. Babong ka sa gawain ng Diyos. Amen isa? Ito bang mga nakarang araw, may mga naligtas pa sapagat nagturo ka? Amen isa? May mga tao bang nakapakinig ng Word of God sapagat nagsalita ka sa kanila? Amen? 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 Ang gawain ba ng Diyos dito sa Laguna, Angeles, Magisalungan, okay? Naging blessing ka ba sapagat nakakapagkaloob ka sa mga pakailangan nila? Profitable. Okay, ito ang purpose ng salvation. Alright? Maging tagapagmana. Okay, ano yung pangalawa? Profitable. And pangatlo, pangulit, to be like Jesus. To be like Jesus. Romans 8:29. Romans 8:29. Magkakati po? Romans 8:29. Okay, ready? Basa. Sapagat yung mga nanguna pa'y kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak upang siya'y maging panganay sa maraming magkakapatid. Okay? To be conformed. Tawagin sa kanya, to be conformed. Alright? Hindi ibig sabihin kamukha, kundi like is what, katulad. Hindi sa ano, kundi sa kabanalan, pag-ibig at gawain. Ito yung purpose ng God's saving grace. Tagapagmana ka, pangalawa, kapakipakilabang ka, pangatlo, to be like Jesus. Okay? Katulad. Alright? Kawangis. Okay? Hindi sa ano, kundi sa kabanalan, pag-ibig at gawain. Maliwanag ba? In Ephesians 5:25, diba po says, husband, Efesos 5:25, mga lalaki, mga asawa lalaki, ibigin ninyo ang inyong mga asawang babae. Tulad naman ni Kristo, diba? Na inibig niyo yung kanyang church at ibinigay niyo yung buhay niya para dito. Ito yung kanyang purpose.
inibig ni Christ ang church, then what? Ikaw, ibigin mo rin. Pahalagahan mo rin. Pagmalasakitan mo rin. Taliwanag ba? Nung makita ni Kristo yung ulubahang karamihan ng tao, nalagyan niya yan? Matityapan na yun? Nung makita ni Christ yung maraming tao na para bang mga tubang walang pastor na anong sabi ng Bible? He was moved with what? He was moved with what? He was moved with compassion. Compassion! Alam niyo siya? In Luke 19:10, anong sabi ng Bible tungkol kay Kristo? For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Ayaw yung mapahamak ang sino man. Kaya akong binabagay, kasi hindi ko rin. Akong binabagay sa tao ko sa kaibigan, pag namatay ka at napunta ka sa impyerno, hindi Diyos ang gumusto, ikaw na yun. Nagpumilit ka kasi. Amen? In 2 Peter 3:9, God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. This morning, kung wala ka bang katiyak ng heaven, si Kristo naghihintay lamang sa iyo. Para tanggapin mo siya, manampalataya ka sa Kanya, at makatiyak ka ng buhay na walang hanggan. Now, Christian, ikaw ba bilang nakatanggap na ng biyaya ng Diyos? Nakikinig kayo? Nagsusumikap ka ba nang wala 5, maging 10 times better ka na Kristiyano? Alam mo ba? Nagbubunga ka ba? Nag-i-enjoy ka ba sa mga papala ng Panginoon? Or nagadaig ka ng kalayawan, greediness? Okay? Kapakipakilabang ka ba sa gawain ng Panginoon? Ibig niya, from 5, maging 10 times better ka. Managong Kristiyano, mabuong Kristiyano, kapakipakilabang na Kristiyano. At higit sa lahat, sa iyo, nakikita sino? Si Kristo. Conform na kawangis ng kanyang anak na si Jesus. Tayo lahat may tumayo na natin. Panginoong Diyos, ang naman, sa iyo po ay nagpapasalamat kami sa